Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone, hinihintay lang yung listahan ng mga bagong Gilas players na magmumula sa SBP. Remy Martin kumpirmadong nakakuha ng passport bago mag-18 at Kai Sotto posibleng alisin na sa injury list ngayong December. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong interview sa head coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone, ay sinabi nga nitong sa kanyang palagay ay hinahanap na ngayon ng pamunuan ng SBP o sa mga basketball ng Pilipinas yung mga players na posibleng pumasok na sa bagong FIBA passport eligibility requirements kung saan itinaas nga nila sa before 18 yung dating before 16 na edad ng mga players na kailangang makakuha ng Philippine passport kung dito nga sa Pilipinas maglalaro. Kailangan daw kasing halughugin pa ng samahang basketball ng Pilipinas yung mga basketball league sa iba't ibang panig ng bansa at actually maging sa international dahil kung nakakuha nga sila ng passport bago mag-18 ay posible silang mapasama diyan nga sa listahan ng local player sa ating Gilas Pilipinas. At kapag nasa kamay na yan ni Coach Tim Cone, that's the time na pipili si Coach Tim Cone ng mga player na posibleng makatulong or sa palagay niya makakatulong sa ating Gilas Pilipinas. Ang dapat daw tanungin ngayon ay ang samahang basketball ng Pilipinas dahil sila yung nakakaalam diyan sa listahan ng mga players na nakakuha ng passport bago mag-18. Meron kasi ang mga kumbaga dati pa alam nila yan, pinag-aaralan yan at hinahanap yan ng SBP. Speaking of passport kasi naintriga ako nung nakaraang araw lang nag-post etong si Remy Martin, nakagilas jersey siya, sabi niya I'm ready whenever, di ba? So anong ibig sabihin nun? Dahil nga ipinost niya yon doon sa kasagsagan ng paglabas nitong FIBA ng bagong rules o regulation. Ito pa lang si Remy Martin mga kabasketball para doon sa kaalaman natin 2019 pa lang gustong-gusto na maglaro dito nga sa Gilas Pilipinas. Yun nga lang talagang dahil nga doon sa issue ng kanyang passport hindi siya nasasama sa Gilas Pilipinas pool. Sa pool pa lang hindi siya nasasama Inilabas siya ng ABS-CBN noong 2019. Naglabas din ng balita itong Spin.ph noong 2022, kasama pala siya dapat doon sa Gilas pool para doon sa FIBA World Cup. Yun nga lang talagang hindi nga siya nagkaroon ng passport before 16. Ang balita nitong Spin.ph ay nagkaroon lang siya ng passport after niya 16-year-old na siya mga kabasketball. So pasok po siya dahil nagkaroon siya ng passport at ng 16 at ito pa doon sa nagtatanong kasi baka in-apply na raw siya ng SBP na dati pinaklasify. Hindi po, nonsense po na ipaklasify siya ng SBP, especially kung alam nila na 16-year-old na nakakakuha ng passport. Kung baka hindi pasok Anong sense na i-apply mo na alam mo naman sa sarili mo hindi nga papasok dahil nga 16-year-old nakakakuha ng passport Ganun po yan mga kabasketball. At ito kasing si Remy Martin deserving talaga na mapasama sa ating Gilas Pilipinas dahil talagang proud Pinoy ito at matagal niya nang gustong gusto at capable siya marami siyang mga naging award diyan sa US NCAA. Talagang mahusay na point guard. Sa ibang balita naman mga kabasketball, puro good news to dahil magkakaroon na ng big man etong ating Gilas Pilipinas para diyan nga sa SEA Games kasi na-approve ng Thailand etong si Poy Eram. So ang ganda niya dahil nakita ko yung lineup nitong ating Gilas Pilipinas, puro mga 6'5", 6'6", wala po silang malaki. At dahil nga hindi na-aprobahan si Ange Kwame para sa 5-on-5 natin sa 3x3 siya naglaro. Ngayon naman ito pa magandang balita. Si Kai Sotto po mga kabasketball, yung pambato natin ay posibleng alisin na dyan nga sa injury list ng Japan B-League ngayong December. So pwede na po siyang makapaglaro kung aalisin siya dyan sa injury list. Nakita natin nagpa-practice na siya Pero hinihintay pa lang din po hinihintay pa po niya yung clearance ng kanyang mga doktor dyan sa Japan. At nakita ko nga
nakikipagpwersahan siya doon sa daddy niya, kay Coach Mel, diyan nga sa Japan. So talagang hindi mo naman gagawin yun kung wala kang lakas, no? So ayan mga kabasketball, yung ating mga good news. Ano masasabi nyo? Maraming salamat, pasensya na sa boses ko, at God bless sa inyong lahat.